Isang mapagpalang araw mga idol. Ayan, magluluto tayo ng ginatang kohol. So, ibinabad muna natin sa tubig to. At least para makasuka at mawala yung kanyang mga dumi-dumi sa loob. So, ayan mga idol. Ibinabad lang natin. Ayan mga idol. Meron tayo ditong tanim na luyan dilaw. Kukuha tayo ng luyan dilaw dito. Para ano, lalagay natin sa ating gatang. Yan o. Ito mga idol, kumuha tayo ng luyan dilaw para ilalagay natin sa ating lulutuing ginatang kohol. Titira pang mga maliliit. Tabunan muna ulit natin para yung kanyang puno magkaroon ulit siya ng ayan. So ayan mga idol, huhugasan natin yan ating luyang dilaw. So ayan mga idol, hugasan natin dahil maraming lupa-lupa. Ayan o. Ito mga kagalingan mga idol lang may tanim ka sa sarili mong bakuran. At paano pagkakailangan mo ng mga ganito, hindi ka nabibili. Ano? Pero mga idol, marami na rin siya. Maganda tong panlagay sa mga ginatan, mga idol, pang mga gata. Pag mag-adobo sa gata kayo, masarap tong ilagay. So ayan mga idol. So, yan na lang. Balatan natin yan para ilagay sa ating ginatang lulutuin. Adobo sa gata. Idol, hinugasan natin yung maigi para mawala yung kanyang binabad nyo tayo ng 4 hours natin na binabad dyan. So, wala na yung kanyang mga dumi-dumi. Naisukan niya na. Tapos yan, lulutuin na natin yan. Ayan mga idol, umpisa na natin ang pagluluto. Ang unang gagawin natin ay pakukuluan muna natin itong ating kohol sa tubig. Pakukuluan muna natin siya. At pagka nakakulo, itatapon natin ang kanyang sabaw o yung tubig niyan. Kasi para sigurado tayong malinis at na wala na talaga yung kanyang mga parting madudumi sa loob ng kohol. At ayan nga, nilagyan natin ng 3 tasang tubig ang ating kohol para pakuluan. At ayan nga mga idol, siyempre titingnan natin ang ating pinapakuluan. At ayan, medyo kumukulo na siya. Saglit lang na kulo yan mga idol, pwede na natin siyang hanguin at ating i-drain yung tubig. So ayan, yan ang susunod natin gagawin mga idol. At ayan mga idol, atin nang nilagyan ng strainer. At dyan, binuhos na natin ang ating kohol dyan at alisin natin ang tubig. At tatapon natin yung pinagpakuluan yan mga idol. So ayan, at ang susunod natin gagawin siyempre diretso na natin lulutuin ulit yan. Magluluto tayo, igigisa natin yan. So medyo binalawa lang natin ng konti at para mawala talaga yung mga duming nandiyan sa loob ng shell. So ayan. At ayan mga idol, umpisa na tayong magigisa. Gigisa na natin ang ating lulutuin. Ayan, siyempre naglagay tayo ng mantika. At hintayin natin medyo uminit ang mantika. At siyempre isusunod na natin ang ating bawang dyan at saka sibuyas, luya. At meron din tayong luyan dilaw mga idol. Yung luyan dilaw na ating hinukay kanina. So ilalagay natin dyan.
para yan ang magsisilbing pampasarap din mga idol, at saka pampakulay. Makikita nyo yung gata niyan mamaya ay medyo madilaw-dilaw, napakasarap sa tingnan, at saka yung lasa niya talagang malalasahan nyo ang luyang dilaw mga idol, pero masarap yan. Pangkaraniwan na kaming gumagamit yan mga idol sa probinsya namin, yung luyang dilaw. Halimbawa magluluto kami ng adobong pugita or ginatang isda or iba-ibang luto mga idol na nilalagyan namin ng dilaw. Kahit sa gulay, pag nagluto kami ng ginatang papaya, ayan mga idol, talagang nilalagyan namin ng luyang dilaw. Gulay na langka, so nilalagyan namin yan ng dilaw mga idol. So ayan na nga, inilagay na natin ang ating kuhol at atin na siyang iginigisa. At syempre dadagdagan natin yan ng konting tubig mga idol, at least mga 2 tasa para maluto ng tuluyan yung ating kuhol. Actually luto na yan, kaya lang mas lutuin pa natin maigi. So ayan, tinakpan muna natin, at syempre tinignan natin, lagyan natin ng siling labuyo mga idol. At ayan mga idol, halos okay na. Syempre susunod na natin ang ating gata. Sa puntong yan mga idol, bumili lang tayo ng gata na nasa pakete, yung Coco Mama. At hindi tayo nakabili ng fresh na gata sa palengke. At medyo kinapos tayo sa panahon. Mas masarap pa rin mga idol talaga yung fresh na niyog na gata. Kaya lang hindi tayo nakabili nga sa palengke. So ayan, siyempre titimplahan din natin yung mga idol. Lagyan natin ng asin. At siyempre huwag natin kalilimutan lagyan ng paminta. At yung mga pampalasa katulad ng betchin o ginisamix or yung iba-ibang klase ng seasoning, bahala na kayong maglagay. Depende sa inyo mga idol. Ako minsan-minsan lang ako naglalagay, katulad nung betchin, naglalagay ako ng konti lang yan. Kasi sabi nga nila medyo masama sa kalusugan. At ayan mga idol, nilagyan natin ng suka. So yan suka na yan ay talagang sukang paumbong pa yan mga idol. Nabili lang din natin yan dito sa mga nagtitinda. At ang pinaka the best mga idol, kung gusto nyo lang naman lagyan nyo ng malunggay or kung anumang gulay ang gusto nyo ilagay, pwede rin talong. So ayan, nilagyan ko lang ng malunggay, pero pwede namang huwag mong lagyan yan, depende na sa panlasa mo. Pero nilagyan natin ng malunggay mga idol para mas masarap. Pero kung puro lang na kohol, wala namang problema, masarap pa rin. So ayan mga idol, nilagyan natin siya ng malunggay. At medyo, ayan mga idol, medyo tutuyo-tuyoin natin ng konti kasi medyo matubig pa siya. Kumbaga medyo patutuyuin natin ng gata para medyo malapot ng konti, at mas masarap niya kung tuyo-tuyo siya. Pero ako mga idol, normally sa akin may konting natitirang sabaw, at mahilig tayo sa pansabaw sa kanin. At ayan mga idol, halos luto na. So ayan, siyempre atin nang titikman. Ilalagay na natin sa ating plato, o pwede ilagay nyo sa isang malalim na lalagyan. So dyan lang muna natin ilagay para makita natin ang sarap. Ayan mga idol, makikita natin na talagang medyo nakakagutom mga idol. So ayan mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. At sana nagkaroon ko ng idea sa pagluluto ng ginatang kohol. At maraming paki-subscribe po ng aking channel na ito, ng aking channel sa YT sa YouTube. So maraming salamat po. Thank you very much. Tara na, kain na tayo. Sasandok na tayo ng tuluyan ng ulam at nang tayo makakain na. So maraming salamat po muli, and God bless sa inyong lahat. See you next vlog.